18 ta. So, ang unang pangutana dito sa itong VRA 18 is kanus aba makapababa ang korte o parusa o kaya isa ka penalty. So, makapababa ang korte o penalty pag makita sa korte na ang penalty is labis-labis o kaya unlawful o kaya tawag gani dili makatao or gani unfair sa part sa naay obligation. So, for example, kaning sa isa ka kontrata, obligation nimo na ihatod ang isa ka item na worth 1,000 pesos. Tapos ang penalty pag dili nimo na deliver or kaya wala nimo na deliver on time ang parcel o kaya ang item kay maka punish ka ay ang punishment nimo is $50,000. So ang item man is $1,000 naman ang kantidad. So very unfair po kayo sa imong side na kung dili nimo hatod ang isa ka item kay makatapal kay gingato kadako na sa baratuhan ra sa item na imong i-deliver. So kung pag-aralan is korte kitong penalty na $50,000 na penalty nimo ay pinili nila babaan. Ginabuhat ni sa korte na makapababa og mga unfair na mga punishment para ma-maintain ang katarungan o kaya ang rights sa isa ka tao. Second is kung sa aba dili mapatupad ang penal clause. So ang penal clause gani is ang murag kaning kabayaran sa mga laws kapag ang obligation wala na meet. So for example is kaning ibutang na lang nato ng ang penal clause is very unlawful, illegal, or kaya ang obligor or ang debtor kay wala siya kabalo kung sa may penal clause na nakasaad dito sa isa ka kontrata or dili siya aware na ingato day ang penal clause. So kung tanawon ni sa korte pwede siya dili ipatupad ang penal clause kung sila kabutang dito sa isa ka kontrata or kaya sa isa ka agreement. So number 3 na pud ka. So sa number 3 anos aba dili mapatupad ang obligation. Pag ang obligation gani is kung ang debtor wala kakayahan or dili gyud kaya sa debtor na provide kung sa may obligation na nakasaad dito sa kontrata na iyang gipirmahan, pwede i-cancel sa korte ang obligation. Kung tahay kung butang na to ang obligation niya dito is buhi og patay. So very impossible. So isa po ni sa sa pwede maka-cancel out sa isa ka obligation ang impossible na mga obligation for dahaan ni hatagan kag balay sa imong silingan tapos sa isa ka kondisyon na magpatukod sa kadito sa Mars ug balay. So dili siya kanang tawag ani kinang dili siya kaya buhaton. So very impossible jud siya. Tapos kung ang obligation is labag na sa batas, pag labag na sa batas automatic void na siya o dili siya pwede mabuhat. For example, nay kasunduan si Juan o si Pedro na nagbuhat sila kontrata tapos ang kontrata na kabutang nila dito is tay butang na to mukuha sila si Juan mukuha siya sa shabu na i-deliver ni Pedro. Tapos magkita ra sila sa isa ka spot. Kapag dili mo sipot daw dito si Juan na siya ay atubangon na penal clause. So diriya ang obligation ni Juan is kuhaon ang shabu ni Pedro. Unya kung ipasa ni nila sa korte dili na tugutan sa korte kay ang nakasaad dito sa agreement nila ug sa obligation pod is illegal or kaya labag sa batas. So upat paano ba nag-work ang payment
Kaning payment dre, ang payment is ano siya ang pag-fulfill sa isa ka obligation, pag-meet sa isa ka condition para ma-provide ang isa ka obligation. So pwede na siya ano, service, service, items, or kwarta, funds na kailangan mo provide para dito sa imong creditor. So magbuhat na lang tag example para ana. So kung ang kuan nisaad ka sa imong amigo na hatagan nimo siya sapatos karong birthday niya. Tapos ang condition dapat invited ka sa birthday niya. So unsa may obligation nimo dito So work ang obligation nimo kapag yatagan kag condition. Ay pag mag-work ang obligation kapag naay condition dito. So unsay condition dito? Pag invited ka. So unsay obligation nimo? Ang mohatag og sapatos kinisaad man ka. So that's it.